Magandang araw sa mga kapatid kong ETA diyan sa mga Tarim, Pangasinan. Medyo malamig pa ng konti kaya natunaw ng yelo dito pero may malamig pa ng konti kaya naka-jacket pa ako tsaka naka-hoodie. Kasi kalbo kasi. Anyway, talagang natutuwa kami na makakatulong sa inyo. Dahil ang pagtutulong namin sa inyo, nabibigyan kami ng kagalakan na tumulong sa inyo. Kasi parang ang nangyari ngayon, parang may connection na tayo. Alam mo, hindi lang kayo, no? Siguro every year, mga 300 na pamilya ang tulungan namin. Iba, ETA sa Guimaras, at saka kayo dyan sa Pangasinan, mga mangyan sa Mindoro, natulungan namin, at saka mga subanin doon sa Zamboanga del Norte. So every natutuwa ako, talaga natutuwa kami, lalo na, biro mo, 300 families natutulungan namin every year, at saka lumaki ng lumalaki every year yan. Kaya talaga natutuwa ako. But anyway, bago ko i-share sa inyo, ang gusto ko talaga i-share ngayong araw, gusto ko lang i-remind kayo na sa sistema natin, meron kami na tawag na tithing. Nasa Biblia yan. Na ibig sabihin ng ikapulo o 1/10 ng produkto ninyo, ibibigay nyo sa pastor ninyo, sa sinong in charge sa inyo. Gaya in your case, ang in charge sa inyo si Pastor Cañete, no? So kasi kung wala si Adrian, hindi namin kayo matutulungan, hindi namin kayo kilala. Si Adrian ang reason na bakit kami tumutulong sa inyo. So, according to the Bible, sa Old Testament, nakasabi talaga na ang 1/10 ng ang produkto ninyo, kamote o manok o ano, i-share nyo sa inyong pastor na si Pastor Cañete. Supposing meron kayong sisiw na 10, tapos lumaki, no? Yung isa niyan, ibigay nyo kay Pastor Adrian. At saka, kasi concern siya sa inyo, dahil sa kanya, meron kayong tulong. Pero ngayong araw, ang gusto ko lang sana ipahiwatig sa inyo, ang anong nangyayari kung nagdadasal tayo. What happens when we pray? Bakit? Bakit tayo kailangan magdasal tayo? I-share ko sa inyo sa Biblia kung bakit importante ang pagdadasal. Ako, every morning, pag gising ko, dasal ako. Bago ako matulog, dasal. Pag naglalakad ako, nagdadasal ako lagi, no? Kasi merong reasons na bakit tayo magdadasal. Ang unang reason ng bakit tayo nagdadasal, makikita natin sa Philippians 4 verses 6 to 7. Ko na i-paraphrase ko na sa Tagalog, no? Ang ibig sabihin nito, pag marami tayong problema, parang ang utak natin puno-puno ng problema, parang hindi tayo makakagalaw dahil sobrang daming problema. Pag nagdadasal tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, ng peace. Kasi wala tayong magagawa kung dito tayo nakita sa sanlibutan, meron talagang tinatawag na anxiety at saka worries, no? Na mahirap tanggalin sa ating puso at sa ating sa utak natin. So pag nagdadasal tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Alam mo, meron dito sa amin, sa likod namin, no? Mamaya pakita ko dyan. Ang magandang view dito sa bahay namin, eh. Pag walang ulan, ang ganda ng flow. Pero pag umulan, sobrang hindi. Kaya nagbabangka ako, mahirap, very dangerous, no? Now, ngayon, ang prayer ganyan din. Pag nag-prepare tayo, parang sapa na magandang flow, na hindi masyadong dangerous ang buhay natin. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Secondly, pag nadasal tayo, nakikiusap tayo sa Panginoon. So alam natin kung anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. We get to know God's will. At saka yung purpose ng buhay sa ating Panginoon. Pag nagdadasal tayo, malalaman natin kung anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kasi pag hindi natin alam kung saan tayo pupunta, kung anong purpose natin sa buhay, ang hirap mabuhay. Biro mo, lakad ka lang lakad, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero pag nagdadasal ka, malalaman mo ang guidance ng Panginoon, kung ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Nakalagay diyan sa 1 John 5 verse 14 to 15, no? Ito i-translate ko sa Tagalog ito. Na kung nagdadasal tayo, magkaroon tayo ng confidence sa Panginoon.
habang nagdadasal tayo, sasabihin ng Panginoon sa atin, pumunta ka dito, pumunta ka doon. Kasi ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, na magkaroon tayo hindi lang kapayapaan, kundi kagalakan at saka kaunlaran sa buhay. So kailangan tayo magdasal dahil dyan. Thirdly, alam mo, ang pagdadasal, bumabalik nagre-restore ang relasyon natin sa Panginoon. Di ba minsan mag-asawa nagkakagalit, ano? Kahit ano nakakagalit eh. Kaya lang, minsan kailangan ang mag-asawa mag-restore ang relationship nila. Ganun din tayo sa Panginoon, minsan malayo tayo, minsan malapit, minsan malayo, no? Pero pag nagdadasal tayo, lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Na-restore ang ating buhay sa Panginoon. And then fourthly, pag nagdadasal tayo, natuturuan tayo ng Panginoon kung paano magdadasal. Kasi minsan mahirap yan, paano ako magdadasal? Pero pag nagdadasal tayo, ang Espiritu ng Panginoon sa ating buhay, tinuturuan tayo kung paano tayo magdadasal. Kung paano natin makukuha ang gusto natin na makuha sa buhay. Kasi pag hindi tayo marunong magdasal, hindi natin makukuha. Alam mo, yung lumalaki yung mga anak ko, sabi ko sa mga anak ko nung bata pa, alam mo, bibilin ko kung libro lang. Pero pag mga electronics, mahirapan ako bumili kung libro, bibilin ko kaagad. So, Panginoon, ganyan din, malalaman natin ang gusto ng Panginoon sa buhay natin kung magdadasal tayo. Kaya, ang pagdadasal natin, successful. Dahil alam natin kung paano tayo magdadasal. Tapos sa last day, ang pagdadasal, nawawala yung sakit, nawawala ang kahirapan sa buhay, nagkaroon tayo ng strength, no? Nakalagay diyan sa Thessalonians 5 verses 16 to 18, no? Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. So pag nagdadasal tayo, nawawala yung suffering, at saka dahil sa magkaroon tayo ng joy. Tapos dahil sa thanksgiving natin sa Panginoon, maganda ang ating buhay. So those are these things na gusto ko ipaiwatag sa inyo. Magdadasal tayo para magkaroon tayo ng kapayapaan. Magdadasal tayo para malaman natin kung anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. Nagdadasal tayo para mabalik sa atin ang relasyon natin sa Panginoon. Tapos magdadasal tayo para marunong tayo magdasal, para malaman natin kung anong gusto ng Panginoon sa buhay natin. And lastly, magdadasal tayo para magkaroon ng joy, para magkaroon hindi tayo magkaroon ng suffering. Although suffering part ng buhay ng suffering, no? Pero the more na magdadasal tayo, the more na yung suffering magiging hindi masyadong masakit. Those are the things I'd like to share with you. And God bless you. I hope magkita tayo ulit kahit na sa ganito na lang, sa ganitong paraan, no? So, magbadasal ako sa inyo. Lord Jesus, nagpapadasal ako sa mga kaibigan natin, sa mga atin dyan sa Pangasinan, na bigyan siyo kapayaan at kagalakan at kaunlaran sa kanilang buhay. Thank you, Lord. Thank you. God bless all of you.